Amen. Hindi ka pwedeng humarap sa liwanag na kahalo ang dilim. Pag pinasok mo ang flashlight, sasakupin niya talaga ang dilim. Kaya pag may dilim, pinasok mo ang flashlight sa kadilim, sasakupin niya ang buong liwa. Ito, may ilaw. Pag nagliliwanag yung mga ilaw na yan, wala na kayong dilim nakikita. Doon lang siya sa mga walang ilaw. Ngayon, pag takot ka sa ilaw, sanay ka sa dilim, pupunta ka talaga sa dilim. Ayong malantad. Kaya hindi kayo makaharap sa salita ng Panginoon kasi ang salita ng Panginoon ay liwanag. Kaya gagawin nyo, hindi na lang kayo magsisimba. Kaya gagawin nyo, hindi na lang kayo atin sa gawain. Kaya gawin nyo, kung maaari, atin na lang ako basta didiktahan ko ang pastor na yan. Pag hindi yan nagpadikta, hindi ako atin. Pero tandaan nyo, papakatunayan ng Panginoon, siya pa rin ang hari ng mga hari na dapat masunod. Amen. Huwag niyong papaabutin ang next year, thus saith the Lord, 2022, na hindi kayo nagsisisi ng lubos. Dahil susunod ang tanda. Hindi nagkulang ang Panginoon magpaalala sa inyo, mga kapatid. Mahal kayo ng Diyos, kayo lang ang tunay hindi nagmamahal sa Kanya. Sapagkat darating ang panahon ayaw na makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para sumunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila papakinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lamang ng mga tao. Ibig sabihin, may mga ngaral na kung saan mga ngaral lang sila na gawa-gawa lamang ng tao. Thus saith the Lord, sige lang, misis, umiyak ka. Dahil ang sunod, 2022, thus saith the Lord, sabi ng Panginoon, ang Manila ay magdidiguan. Thus saith the Lord, ang California ay lulubog. Ang California ay lulubog na. Ang California ay lulubog na. Ang California. Hallelujah. Ito ang sinabi ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos. Kung paano sa karawan ni Noe, gayon din sa karawan ng anak ng tao. Matitigas ang puso. Sila'y nagsisikain. Sila'y nagsisiinom. Sila'y nagpag-asawa. Sila'y nagsisikain. Sila'y nagsisiinom. Sila'y nagtatrabaho. Wala silang kalam-alam na ang anak ng tao ay narito at ang pagtawag at paggunaw ay dumating na. Thus saith the Lord, abangan nyo. Sabi ng Panginoong Jesus Kristo, 2022, ang pagwawakas ng huling araw ay dumating na. Kailan pa kayo magsisisi? May oras ng gawain dito, hindi kayo nabababaan sa taas. Gano'ng kalapastangan ang ginagawa nyo sa Panginoon? Mga bastos kayo. Thus saith the Lord. Wala kayong galang sa Diyos. Wala kayong galang sa Diyos. Hanggang kailan nyo sasaktan ang Diyos? Marunong kayo masaktan sa inyong mga damdamin pag nasasaway kayo. Pero ang Diyos, hindi nyo may iniisip kung nasasaktan ba siya o hindi. Mga lapastangan kayo. Kaya ang galit ng Diyos, 2022, ay ibubuhos niya. Ito ang sabi ng Panginoon. Sobra na ang pagtitiis ng Diyos sa inyo. Sapagkat darating ang panahon, ayaw nila makikinig sa makikinig ang mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong tuturo lamang ng gusto nilang marinig sa mga masunod nila ang kanilang layaw.
hindi nila papakinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lamang ng mga tao. Ano pa sinabi rito? John 3:19-21. At ito ang kahatulan, na parito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng maraming tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanilang mga gawa ay ginagawa sa Diyos. Malinaw ang verse. Kung bakit kayo hindi lumalapit sa Panginoon? Kasi mayroon pa kayong hindi maisuko sa Diyos. Panahon na, mga kapatid, nagmamahal ang Diyos ng totoo sa inyo. Kung kayo nasasaktan, akala nyo lang yon. Pero mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Amen. Hindi nagsasalita, hindi nagbababala ang Diyos kung wala siyang purpose. Amen. Hindi siya nananawagan kung wala siyang dahilan. Mahal kayo ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa inyo upang palalahanan kayo. Amen. Thus saith the Lord. Amen. Kaya hindi kayo makalapit sa salita dahil alam nyo, hindi pa kayo nakakapagsuko ng lubos sa Panginoon. Panahon na, bago pumasok ang New Year's Day at panibagong taon, ay isuko niya ng lubos ang sarili niyo sa Panginoon. Thus saith the Lord. Manila, thus saith the Lord, ay papasok ang the big one next year. Ito ang sabi ng Panginoong Jesus Kristo. Repent! Amen. Hindi pa nabigo ang Panginoon sa ministry ito. Nung binuksan niya ang ministry 2019, pag bitaw ng babala bago ang piglipol, ay pumutok ang bulkan. Hindi nabigo ang pagsalita niya, ang pagbabala niya. Pagpasok nun, pumutok ang bulkan, at pagsabog nun, pumutok ang COVID, at ngayon naman, mga vaccine, mga bakuna. Ngayon, nadideklara na naman ang Panginoon. Pumasok na kayo, ang Diyos ay nananawagan sa pag-agaw, literally. Aagawin na ang nobya, thus saith the Lord. Simula sa araw na to, bago pumasok ang taong ito, magrepent na kayo, dahil papasok na ang pag-agaw sa mga nobya. Kabag-habag ang maiwan dito. Dahil sa susunod na taon, ibubuhos na niya ang galit sa mundong ito. Ito ang sabi ng Panginoon. Kabag-habag ang maiwan sa mundong ito. Ang Diyos ay nagsasabi lamang ng katotohanan. Never pang nabigo ang salita ng Diyos sa ministring ito. Hindi pa nabigo ang salita ng Diyos dito. Pag bibinitawan ang Diyos dito, palaging sumusunod ang tanda. Mahal kayo ng Diyos, huwag niyong babasusin ang salita ng Panginoon. Baba! Makinig kayo rito sa baba. Huwag niyong babasusin ang Panginoon. Nandito ang Panginoon ngayon sa oras na ito. Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. Narito siya ngayon. Hindi ako to. Si Jesus ito. Si Jesus ito. Si Jesus Christ ito. Ngayon, na narito sa inyong harapan ngayon. Nagsasalita sa inyong kaligitnaan. Ito ang last warning sa lugar na ito. Ito ang huling babala niya. Bumaba kayo dyan. Makinig kayo rito. Huwag kayo sa taas.
Isaiah 55:6-9. Buksan natin Isaiah 55:6-9. Sabi niya rito, iyong hanapin ang Panginoong samantalang sila'y masusumpungan. Iyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanyang samantalang siya'y lalapit. Sino ang gustong sumuko na sa Panginoon ngayong oras na ito? Ang Diyos na nagsasabi lamang ng katotohanan, walang halong kasinungalingan. Hindi siya nananawagan kung hindi kayo mahal ng Diyos. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang sila'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y lalapit. Lisanin ang masama, kaniyang lakad at ang liko, kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kaawaan niya siya, at sa aming Diyos sapagkat siyang magpapatawad ng sagana. Siya'y magpapatawad ng sagana, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi niyo yung pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay malayo, mataas kaysa lupa, gayon din ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Romans 1:19. Ito ang sinasabi rito, sapagkat ang nakakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipapahayag ng Diyos sa kanila. Hebreo 12:6-10. Kayong mga nagpapatuloy sa lingkod, sa paglilingkod sa Panginoon, kung nakakaranas kayo ng hindi pangkaraniwang pangyayari, ito ang sabi ng Panginoon sa inyo. Hebreo 12:6-10, sabi niya rito, kung magbata kayo ng pagtutuwid sa mga anak ng Diyos na hindi pa kayang humarap sa Panginoon, pwedeng gawin ng Panginoon na maging matiwasay at dahan-dahan, pero ang Diyos ay nagmamadali na. Wala nang oras, mga kapatid, na nanawagan ang Diyos. No? Hindi ito panahon ng tao pa rin ang masunod. Araw na to ng Panginoon. Araw na to ng Diyos. Kung magbata kayo ng pagtutuwid, ang Diyos ay siyang gumagawa sa inyo bilang mga anak. Kung tinutuwid kayo ng Diyos, kinikilala pa rin kayo sa oras na itong anak ng Diyos. Pero pag hindi kayo nakinig na oras dumating ang panahon, papasok kayo sa salita na ang Diyos ay makikinig sa Diyos, ang hindi sa Diyos ay hindi makikinig sa Diyos. Ang sa Diyos ay siyang gumagawa sa inyo na bilang mga anak, sapagkat alin bang anak ang hindi tinutuwid ng kanyang ama? Ang lahat ng anak ay dumaranas ng pagtutuwid. Ngunit kung hindi kayo tinutuwid, kayo'y mga anak sa labas. Hindi kayo mga tunay na anak. Higit pa dito, lahat tayo ay may mga ama sa laman at itinutuwid nila tayo. At ginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na handa tayong magpasakop sa ating Ama sa Espiritu upang tayo ay mabuhay, sapagkat sila ay nagtutuwid sa atin ayon sa pinapalagay nilang mabuti sa maikling panahon. Ngunit ang Diyos ay tumutuwid para sa ating kapakinabangan. Ang mga bagay nito ay para pala sa ating pakinabangan at upang tayo ay maging kabahagi sa kanyang kabanalan. Dahil wala namang kabanalan sa hindi matuwid. Ang kabanalan nandoon sa pagtutuwid. At pag ikaw naging matuwid sa pangaral, dahil sa pagsawata at pagsaway, at ikaw may pakumbaba ng isuko mo yung sarili at mayroong pagpakumbaba sa Diyos, natural, ang kasunod yun ay kabanalan. Amen. Upang makasama tayo sa kanyang, sabi rito, sa kanyang kabanalan. Ayun ang purpose kung bakit ang Diyos nagtutuwid. Ayan ang pag-ibig na tunay. Pag may mga gawa na hindi kayo sinasaway dahil mahal kayo, hindi ako pinapakailaman ng pastor ko, siguro mahal ako kasi hindi ako sinasaway, pinakabayaan lang ako. Si Brother Jeho, hindi marunong magmahal kasi nagsasaway. Palagi na naman sinasaktan ang aming damdamin. Excuse me po,
ito ang totoong pag-ibig ng Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ay katuwiran. Pag walang katuwiran doon, walang Diyos doon. Amen. Ang kasama nyo ay si Satanas. Amen. Ika'y bumalik